rice alternative idea na low in calorie at perfect ka-partner ng meat. Okay na okay para sa ating no rice diet. Kaya simulan na natin. Ang kailangan lang natin dito ay ang cucumber. Kaya lang ang weird ng cucumber na meron ako. Medyo tuyot-tuyot siya tapos parang ewan ko ba kung hindi pa hinog ito or ewan ko sa kanya basta ang putla ng itsura niya. Tapos, ayan lang, kailangan lang natin siyang hiwa-hiwain ng ganyan. Tinatanggalan ko ng balat kasi as much as possible, kapag gumagamit ako or kumakain ako ng cucumber, tinatanggal ko talaga ang kanyang balat. Tapos, hinihiwa ko ng ganyan kasi gusto kong tanggalin yung buto sa gitna. Dahil, dun sa mga merong sensitivity sa oxalates, ayun, mataas kasi yung oxalates nung balat at saka buto niyan. Kaya, tinatanggal ko. So, paano malalaman kung sensitive kayo sa oxalates? Kapag kumakain kayo ng mga ganito, tapos medyo bloated kayo, ayun, ibig sabihin medyo sensitive kayo sa oxalates. So, yun lang naman. Tapos, next ingredient ay ang kamatis. Isang perasong kamatis lang yung inilagay ko. Pero medyo nabitin ako, dapat pala 2 kamatis yung inilagay ko. So, ayan lang, hiwa-hiwa na similar na shape nung cucumber lang kanina. Tapos, naglagay rin ako ng sibuyas. Hindi ako magaling maghiwa ng sibuyas ha. Hindi ko kaya yung ginagawa nila na hiwa yung pang chef na style na half lang. Tapos, hihiwain ng ganyan. Kaya, ayun. Hindi ako pro sa paghihiwa. Pero, ayun, hiniwa ko lang yung sibuyas. Hindi naman ako umiyak, kaya winner na rin. Tapos, naghihiwa rin ako ng kalamansi at itlog na maalat. Actually, kaya ako naghiwa ng kalamansi kasi ang plano ko, lalagyan ko lang siya ng suka, tapos patis, tapos bagoong yung mga ganon. Kaya lang naisip ko, parang mas gusto ko na creamy yung magiging kalalabasan niya. Kaya ang ginawa ko, ganito na lang. Naghalo ako ng mayonnaise, tapos naghalo rin ako ng Greek yogurt. Tapos mga seasoning na yan, salt, naghalo rin ako ng mixed na dried herbs. Huwag kayong maghahalo ng ganito kung medyo hindi nyo gusto or medyo ayaw nyo nung lasa ng mga herbs. Ako kasi gusto ko yan, pero sa bahay ako lang yung kumakain ng ganyan. Kaya medyo hindi siya para sa lahat, hindi siya para sa panlasa ng lahat. Tapos yung huling nilagay ko is holy bagel na seasoning. Yan namang inilalagay ko, alam nyo na yan, kalamansi. Yung holy bagel, kahit hindi kayo bumili ng holy bagel, kasi lang naman yun, fried na onion, tapos fried na garlic, tapos meron siyang sesame seeds. Yun lang yun, pinaghalo-halo lang na ganun. Tapos tinikman ko siya, medyo matamis pa siya para sa panlasa ko, kasi yung Greek yogurt na inilagay ko, unflavored naman yun, pero sa panlasa ko kasi medyo manamis-namis siya. Kaya ayan, nagdaglag lang ako ng mga panlasa. Or mga pampalasa pala. Tapos, ayan, hindi ko na ginawa na masyadong presentable para sa inyo kasi nagugutom na ako nung time na to, kaya pinaghalo-halo ko lang. In a perfect world or in a normal normal na setting, yung mga hinihiwa ko, pinaghahalo-halo ko lang talaga siya sa isang bowl. Kaya lang, syempre for a video, kaya lang na-realize ko, nagugutom na ako, kaya hayaan mo na sila. Instructions lang naman yung importante. Tapos, ayan, inilagay ko na lang din ang itlog na maalat. So, para sa presentation, hindi ko inilagay lahat para mamaya cute yung itsura niya. Para pang thumbnail, 'di ba? Pero ganyan lang yan, halo-halo lang talaga lahat. So, kung ayaw nyo nung mayonnaise or kung ayaw nyo na medyo creamy yung magiging sauce, gamit na lang kayo ng yung suka, ganyan. Alam nyo yun, yung regular na Pinoy style ng ganitong recipe. Tsaka, ang maganda sa ganon, mas low yung magiging calorie niya. Kasi medyo mataas yung calorie ng mayonnaise at tsaka, diba, Greek yogurt. Pero kung kagaya ko kayo na nagki-crave kayo ng something na creamy, ayan, gayahin nyo yung ganyan. Para mas masarap, originally kasi ginagawa ko to with avocado, at saka naglalagay rin ako ng canned tuna, maliban pa dito sa itlog na maalat na ginamit ko. Kaya high protein siya, tapos okay din yung potassium niya, yung ganon. Complete meal na talaga siya. So, very good para sa no rice diet.